Samantala, kaugnay po ng dokumentong yan na inilabas ng International Criminal Court ay makakausap po natin si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Attorney Conti, magandang umaga po. Welcome po sa Palatuntunan, ma'am. Attorney, happy Valentine. Magandang umaga, happy Saturday. Attorney Conti, ito po, pakipaliwanag po sa amin, ano po bang ibig sabihin nitong dokumentong ito, itong charges na inilabas ng International Criminal Court? Ito pong document containing the charges, ang parang equivalent nila ng information. Mhm. Yung information po, yung sakdal o kung saan nakasaad, yung di umano ginawa mo. Medyo kakaiba sa kanila kasi dito po sa Pilipinas, parang 1 page, 2 pages, Mhm. mahaba na yung 3 pages na information. Ito po yung nakalagay sa atin na parang that on this day, at this time, this person feloniously, unlawfully, willfully killed a person, etc., etc. Paglalatag kung ano ang ginawa. Sa ICC, ang itsurahan ng document containing the charges Mhm. ay ito mahaba no? Parang umabot pa ito ng 16 pages kung saan kinailangan nilang 16 pages para ilatag kung anong ginawa ng suspect o yung inaakusahan sa kasong ito, yung stage natin, Mhm. sa confirmation of charges hearing, dito ito babasahin. Ito po ay na-release na noon pang September, kung naalala nyo. Kaya po itong Oho. dokumentong ito ay public lesser redacted. So dati, as in, hindi mo mababasa yung ibang bahagi, Mhm. ngayon, eto na. Mhm. Meron na silang mga in-uncover. Palagay ko, soon malalaman din natin yung iba pa, except for marami pong redacted patungkol dun sa mga biktima. Mhm. Baka doon medyo magiging stricto pa rin sila for the protection of these victims. Okay, meron po dito, hawak ko po ngayon yung dokumento. Hindi ko pa po nababasa lahat kasi nga po mahaba gaya ng inyo nabanggit. Pero may mga personalidad pong pinangalanan dito at tinawag silang co-perpetrators. Ano pong ibig sabihin nun, Attorney Conti? Yan po ang mga kasapakat. Yan yung mga kasama. Kung maalala natin, ang pagkaka-announce si Duterte ay indirect co-perpetrator. Ibig sabihin, indirect, hindi siya yung mismong pumatay or mismong gumawa ng murders. Kasi, di ba, nabanggit ko na yun na kanina, yung crimes against humanity in the acts of murder or attempted murder. Pagpatay at tangsang pagpatay, hindi sila ang gumawa. Pero, sila ang nag-isip. Opo. Mhm. Dito sa ICC, abangan natin din yung term na parang common plan. Mhm. Opo. Kasi ang teorya, parang ganon, syempre hindi nila tatawagin yun na common plan. Pero, kumbaga yung agreement, kasunduan, yung plano, whether general or specific, merong isang malaking grupo Mhm. na, kumbaga, nag-usap. At ito yung sinasabing merong role doon sa pagpaplano, pag-iisip. Sila rin Okay. po ba'y Ito po ay aarestuhin? Sila rin po ba'y aarestuhin? Nakatakda rin ho ba silang labasan ng warrant of arrest anytime, attorney ma'am? Ganun ho ba ang sistema? Posible. Ah. Opo. Oo, Attorney. posible. Maliban, of course, kay Opo. number 3, si Camilo Cascolan. Ito po yung DOH Undersecretary ba? Mm. Oho, at namaalam na ho yan, di ho ba? Na mayapa na, maalam Oo. na ng Attorney ha, ilang taon. Pero yung iba, pagpaumanin mo, alam ko, attorney. buhay pa to, no? Oo, marami. Pagpaumanin mo lang, attorney, at kailangan ho naming maliwanagan tungkol ho dito sa issue na ito. Para na rin ho sa kapakanan ng ating mga kababayan na nakamonitor ngayon. Paano ho nagkaroon o nabuo ng ICC yung listahan na ito, yung nilabas ho nila ngayon? Ano ho ang naging basehan? Pakipaliwanag niyo po sa amin, attorney ma'am. So, una, hindi po ako bahagi ng prosecutor na nagsulat nitong dokumentong to. Sa Opo. bahagi po kami ng victims. Understand, ma'am? Pero, ang masasabi ko, based on public record and knowledge ko, ang prosecutor bubuin niya ito sa basis ng una dokumento na natanggap niya. Merong pwedeng magpaabot sa ICC through different channels ng mga dokumento or information. Ito yung OTP link. Pangalawa, dokumento, ebidensya na pwede niyang matanggap directly nung siya ay nag-preliminary examination. Yun yung 2018, kung naalala niyo, in-announce si Bensuda natapos ng 2021. Ang
itura kasi nung period na ito, communications, submissions of anything, everything, maski press statement, ipadala nyo sa ICC, titingnan nila yan. Kaya itong information na natanggap nila mula sa mga NGOs, mula sa victims mismo, minsan ay pwede nilang ma-receive through there. And then, of course, they may have gotten this information through interviews or actual investigation on the ground. Yung mga pangalan, makukuha mo naman to sa, wala namang sigurong, mastermind na sinulat lahat. Ito tayo founding members of the common plan. Hindi gano'n, di ba? Kaya baka meron ditong nakuha mula sa mga interview or statements na kuha nila, na depose nila, na possible either witnesses or, to be specific, insider witnesses. Opo. Ito po yung mga nasa loob nung quote-unquote common plan, mga pwedeng mautusan, pwedeng gumawa ng krimen, Opo. na sinasabi nilang, ang nag-utos po sa akin ito. Kaya yan, ang range ng mga evidence Opo. na naging basehan yan. Hindi Attorney, po ito galing sa chismis. Huwag po kayong mag-alala. Opo, hindi ho galing sa kung saan man. Attorney, anong masasabi ninyo? Kayo ba'y nabigla dito ho sa listahan na ito? Anong masasabi ninyo? Hindi po ako nabigla. Inaasahan namin ito, kaya lang hindi ko alam na number 2 pala si Dana. Oo nga, no? Kasi tayo yung nandito sa Pilipinas nung panahon na yun. At kita natin kung sino-sino yung mga involved talaga. At unang-una, syempre, si Bato de la Rosa. Sabi nga ng mga biktima, si Bato, kung hindi naman siya yung naging chief, baka hindi ganito kadugo ang war on drugs. Kung ikukumpara nga nila sa ibang chief, ito, nabanggit nga si Cascolan, parang sabi nila, si Albayalde, parang sabi nila, hindi talagang si Bato. Kumbaga kung walang Bato, walang tokhang, parang gano'n, as we know it. Yung iba pong mga pangalan ay mga pangalan ng mga pulis na nakilala na rin natin through the years. Pero kung makikita ninyo, ito ay mga pulis, Davao, na ibinato sa iba't ibang unit. Kaya take note po yung taga-PIDEA. Tapos yung pong NBI, ibig sabihin, pinapalamanan nito yung teorya namin sa bahagi ng mga biktima at mukhang yun din ang teorya ng prosecution na pinilit siguraduhin or in-ensure na may impunity. Na hindi lang yung tagagawa ng krimen, ang Davao Boys, kundi yung dapat mag-iimbestiga ng krimen, Davao Boy din. Kaya may NBI, merong pong PIDEA, merong Secretary of Justice, di ba? At ultimo, ang ibig sabihin po nito, lahat ito halos Davao Boys galing sa, except for Oscar Albayalde, mukhang gano'n, puro lahat Davao Region Police Office galing. Ibig sabihin talaga, mahigpit ang koneksyon dun sa DDS killings, Davao Death Squad killings, na ipinaparatang from 2011 to 2016. Tapos, in-implement nila nationwide from 2016 to 2019. Okay, Attorney Conti, balikan ko lang yung tanong ko kanina, kung aarestuhin ba itong mga napangalanan na ito? Pakilinaw po, kasi yun po ang isang malaking issue, kaya nga po nagtatago si Senador De La Rosa. Warrant of arrest yun. Wala pang warrant of arrest, correct. Kailangan po ng warrant of arrest, separate application pa yun. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede ring meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed warrant or signed issued warrant of arrest. Hindi lang po application. Kasi sa totoo, itong dokumentong ito ay, kung take note nyo, ang source ay Office of the Prosecutor. Hindi po pre-trial chamber. So ito ang panukala ng Office of the Prosecutor. Kailangan po nilang, kung mag-a-apply po siya ng warrant of arrest, kailangan nilang patunayan, pakitaan ng ebidensya ang pre-trial chamber bago mag-issue yung chamber o yung judges ng warrant. Kaya po yung warrant, naaabangan natin, hindi galing sa prosecutor, kundi galing sa chamber o sa judges. Ano po ang sunod matapos itong paglabas nitong dokumentong ito ng ICC? So, una po, ito ay normal lang.
nakita na po natin itong dokumentong ito ng September. Ngayon lang, merong mga redactions o mga, tinanggal na yung hindi natin makikita. Dinagdagan yung clues, kumbaga hindi na tayo manghuhula. Ito pong BCC ang babasahin sa February 23 na confirmation of charges hearing. Ito ang susubukang patunayan, ipakita sa atin ng prosecution. Sila po ay magkakaroon ng pagkakataon, di ba? Parang sa first 2 days, halos sila ang maglalatag ng kung anong nangyayari or anong itsura ng common plan. At itong charges na ito, ang sisikapin ng defense na kumbaga tibagin. Kung hindi man yung count 1, count 2, kung hindi man yan, yung elemento para pagdating ng, kumbaga sa dulo, kasi ang tanong, will the judges confirm the charges? Will they reject the charges? Will they decline to confirm? Or will they ask for more information? So, yung defense, dun sila sa decline the charges or reject the charges. Alright. Okay, maraming salamat po sa inyong paliwanag, Attorney Conti, at naliwanagan po ang ating Oo. mga kapusong nakikinig. Happy Valentine, attorney. Baka may date pa si attorney. Inistorbo natin. Hindi, may meeting nga kami. Meron kami assembly for against corruption na mayang hapon. Opo. Mhm. Ako, Marami attorney, pang ha? iba. Bigyan mo Alright. oras sa sarili mo, Valentine, attorney. ingat po. Opo. Thank Happy you po. Valentine. Have a good weekend. Atin po nakapanayam, Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel.